リトルプリンスじゃない。Dyaryo! Dyaryo! Balita kayo! Dyaryo! Dyaryo! Malaking balita! Dyaryo! Dyaryo kayo dyan! Oh, Boy, bigyan mo ako ng isa. ito, sir! Hmm, Dyaryo! tungkol pala ito sa mga Dorin Court, ah. May isa palang huli lang anak yung panganay ng konde. Ang ibig sabihin ngayon yan, hindi si Master Cedric ang tagapagmana ng mahal na konde. Ay, di ba galing po sa Amerika yung si Master Cedric? Ha? Bakit? Amerikano ba siya? Siguro gusto lang niya talagang kwartahan ng mahal na konde. Napahiya siya kung gano'n. Oo nga, buti nga sa kanya. Gaya nito, malaking kahihiyan na malagay sa pahayagan ang pamilya ng mahal na konde. Jefferson, Oh, ano na ang huling balita kay Havisham? wala pa po. Mahal na konde, dito ba talaga maninirahan ang maginang nagpunta nung isang araw? Hindi mangyayari yun. Imposibleng mangyari yun. Opo, tama po ang inyong desisyon. Tama po kayo. Teddy, para kaninong sulat na yan? Para kay Mr. Hobbs. Sa kaibigan mo sa Amerika? Oo, tungkol kasi sa balita. Gusto ko kasi ako magkwento sa kanya eh. Kaya lang palagay ko eh, mabibigla siya. Dahil kasi, pag nalaman niyang hindi ako magiging susunod na konde, malulungkot yun. Dear Mr. Hobbs, huwag kayong mabibigla sa ibabalita ko sa inyo. Nagkamali pala sila. Hindi pala ako kailangan maging isang konde. Ano ho, Mr. Hobbs? Anong ibig sabihin nun? Ituloy niyo ng pagbabasa. Basahin niyo ng sulat, Mr. Hobbs. Oo nga pala. Meron isang babaeng pinakasalan si Uncle Bevis bago siya namatay. May isang anak sila. At ang batang iyon ang siyang magiging Lord Fauntleroy. Isang araw ay nagpunta dito sa palasyong haling iyon. Galit na galit sa kanya si Lolo. Lumayas kayo! Nagbibiro ba kayo? Ako ang kanyang asawa at ito ang kanyang anak, si Lord Fauntleroy. At siya ang opisyal na tagapagmana ng mga Dorin Court. Naiintindihan ba ninyo? Layas! Ah! Mula ngayon ay ayaw ko nang makita pa ang pagmumukha mo rito, babae ka. Layas! Lumayas ka sa pamamahay ko! Sulong! Doon ko lang nakita. Nagalit na galit ang lolo ko, Mr. Hobbs. Huwag kayong mag-alala sa amin ni Mami. Maayos ang lagay namin dito. Hanggang dito na lang ang inyong kaibigan, Cedric Errol. Naku, nagkakagulo pala sila doon. Ano ka ba, Dick? Pero siya mismo may sabi sa sulat, hindi siya magiging konde. Anong hindi? Baka nagkakamali lang sila ng palagay. Kaso, si Teddy mismo may sabi. Pagkakamali lang yon. At palagay ko'y pinagtutulungan siya ng mga dugong aristokrato doon. Gusto lang nilang mahirapan siya. Kawawa naman si Ceddy. Ang liit-liit pa'y gusto na nilang pahirapan. Kasi, nakakawa naman si Daddy. Oo nga eh. Kawawa naman si Ceddy. Ang liit-liit pa niya. Saka si Annie, kawawa rin naman. Dapat umuwi na lang sina Ceddy dito sa Amerika. Ha? Oo nga ano. Kahit hindi siya konde o prinsipe, maalagaan natin siya, hindi ba? Oo nga. Talaga, ang pait-pait yata ni Ceddy. Talagang mabait. Sinabi niyo pa. Halika, sulatan din natin siya. Sabihin natin na magbalik na siya dito. Mami, sabi ni Mr. Hobbs, umuwi na raw tayo sa Amerika. Amerika, anak? Opo, sina Dick at Catherine din, pinapauwi na tayo eh. Siya nga ba, Ceddy? Namimiss ko na nga sila, Mami. Babalik na po ba tayo sa Amerika?
Sige, babalik na kayo sa Amerika? Ha? Ayoko na. Gusto ko dito lang kayo. Dapat dito lang kayo. Colin. Hindi. Dito lang kayo, Sige. Colin. Hindi. Basta dito lang kayo. Hindi kayo makakalabas dito. Hindi ko kayo paralahanin. Mami, Ano yun? babalik po tayo sa Amerika. Ewan ko, anak. fb.com/olamat Pero sa ngayon, bihira. problemado pa ang lolo mo. Kaya siguro, dumito muna tayo pansamantala. Paano kung magbalik ang batang yun, Mami? Anong gagawin mo? Kakaibiganin ko na lang siya. Magagawa mo ba yun, anak, na kaibiganin siya? Opo, Mami. O di sige, kaibiganin mo siya dahil kahit na anong mangyari, ang desisyon pa rin ng lolo mo ang masusunod. Opo, Mami. Kulin? Ano ginagawa mo dito sa labas? Babalik na daw sila sa Amerika. Ha? Ano? Si Master Cedric at si Miss Annie? Oo, yun ang sabi eh. Uuwi na raw sila sa Amerika. Totoo ba yan? Totoo, ha? Eh, si Colin mismo ang nagsabi na uuwi na raw sa Amerika. Tama naman kaya nabalitaan ni Colin. Baka hindi totoo yan. Pero may natanggap siyang sulat galing sa Amerika at pinababalik na siya. Huh? Ayoko! Ayoko umalis si Cedric dito, Peter. Pero Kulin, kung hindi magiging konti si Sedi, kahit anong gawin natin, wala tayong magagawa. Peter! Bakit ba, ha? Bakit ba? Gusto ko sumama kay Cedric. Ha? Naku, Kulin, huwag kang umiyak. Naku, Colin? ano ba ito? Pati tuloy ako, naiiyak eh. Ano ba kayo? Ano gagawin natin? Kasi, aalis na si Teddy. Wala na tayong kalaro. Daddy, ba't kasi babalik ka pa sa Amerika eh? Nakatanggap pala kayo ng sulat, ha? Oo, mula sa mga kaibigan namin. Mababait sila, Lady Constancia. Gustong-gusto nga po namin sila eh. Siya nga? Opo. Sedi, Po. gusto kong dumalaw kayo sa bahay ko. Siyempre, kasama ka, Ani. Pumayag na kayo, alam kong matutuwa si Harry. Kaso... Hindi naman kailangan ngayon eh. Kung sakali lang halimbawa, kung merong mangyari, siyempre gusto ko, sa bahay kayo. Ani kayong dalawa ni Sede para ko na ring anak at apo. Kaya iniimbita ko kayo. Lola, Bakit, iho? sige po, pupunta po kami sa inyo. Talaga, Sede? Totoo? Opo, pero magpapaalam muna ako kay Lolo. Ha? Pag pumayag po siya, sasama ako sa inyo. Pero kung hindi, kasi Lola, gusto ko rin po sana yung kasama namin si Lolo pag alis namin. Kaya, para huwag siya mag-isa, kailangan kasama din namin siya pagpunta namin sa inyo, Lola. Oh, Sede. Oh. Gusto ko po, Lola, habang buhay kami magkasama ni Lolo. Tuloy, bukas yan. Miss Annie, may mga bisita po kayo. Bisita? Opo. Kakausapin daw po kayo, Miss Annie.
po? May problema po ba kayo? Sadie, huwag kang babalik sa Amerika. Ha? Kapag pumunta ka ng Amerika, sasama ako. Colleen, Ang dami-dami pa nating lugar na dapat pasyalan. Iiwan mo na ba talaga kami? Yung bahay namin, naayos dahil sa'yo, Sadie. At dahil sa inyong mag-ina, naging maligaya ang aking pamilya. Miss Annie, sabihin lamang ho ninyo kung may magagawa kami para sa inyo. Opo, Miss Annie. Kahit na kung ano, sabihin niyo mo lang. Miss Annie, sabihin lamang ho ninyo. Master Cedric, sabihin lang po ninyo. Hindi ko alam kung anong aking sasabihin. Miss Annie, Master Cedric. Lucille, pati ba ikaw? Nagpumilit kasi siya, Miss Annie, kahit na raw may sakit pa siya. Kailangang makausap niya kayo dahil meron daw siyang sasabihin sa inyo. Lucille? Miss HD Annie, encode by huwag na po Carl kayo umalis 16. dito. Dito na lang po kayo ni Master Cedric. Kailangan po namin kayo dito, Miss Annie. Kayo po ni Master Cedric ang aming mga kayamanan. Makikiusap po kami. Huwag kayong umalis. Lucille, salamat. Miss Annie. Salamat. Salamat. Daddy! Colleen, at lahat po kayo, salamat po sa pagdalaw niyo sa amin ng mami ko. Natutuwa po kami at nagpapasalamat. Hindi pa naman po sigurado kung babalik kami sa Amerika eh. Pero kahit na po bumalik kami sa Amerika, di po namin kayo makakalimutang lahat. Kasi po, mahal namin kayong lahat. Mga kaibigan po namin kayong lahat. Alam niyo, masaya po ako, pero naiiyak po. Naiiyak ako ngayon. Havisham, kumusta na? Anong natuklasan mo? Mahal na Konde, ayon po sa natuklasan ko, tunay po na ikinasal nga babae niyong kay Master Bevis noon at napasa ko ang kasamyento ng kanilang kasal at napatunayan kong yun ay tunay. Natitiyak mo ba? Opo, mahal na Konde. Ganun ba? At ang bata, tungkol kay Tom. Tansya ko po, mahal na Konde, anak nga siya ni Master Bevis. Tansya mo? Ang alam ko po kasi, 6 na taon na si Tom, pero hindi siya mukhang 6 na taon lamang. Parang magkasing tanda po sila ni Master Cedric. Ang ibig mong sabihin, hindi siya anak ni Bevis? Ayon po sa mga papeles, anak siya ni Master Bevis. Siguro, mabilis lamang lumaki ang bata, mahal na Konde. Naguguluhan ako. Anak kaya siya ni Bevis? Totoo ba, Mrs. Melon? Si Tom ang magiging tagapagmana? Ho? Oo. Kung ganon, kawawa naman si Master Cedric. Bakit ganoon, Jane? Bakit ganoon kung kailan pa natutong magmahal ang mahal na Konde? Hindi ba?
Oo nga ho. Kawawa naman si Sedi. Naawa nga ako sa batang yon kung bakit ganoon. May iba yata ang mga pangyayari sa ating paligid. Kawawa naman si Sedi. Hindi. Hindi. Diyos ko. Sedi, hindi ka ba nagiginaw? Medyo po, Lolo. Halika dito. Opo. Naalala po ba niyo, Lolo? Ang alin? Nung araw po na una tayo magkita, para po kayong galit na galit. Dahil lang kasi na hindi pa kita kilala noon, Sedi. Pero magkaibigan na po tayo ngayon, di ba? Oo, higit pa sa magkaibigan, Sedi. Buti na lang ho, Lolo. Di kayo din po ni Tom, Lolo? Pwede rin kayong maging magkaibigan na dalawa? Ano? Magiging apo niyo na rin siya gaya ko, di ba? Maging magkaibigan na kayo. Sedi, alam mo, Gusto ko rin po siya maging kaibigan eh. Kaso hindi naman siya bumabalik. Lagi silang nasa hotel. Alam ko na. Mga bari tayo, Lolo. Si Tom po ba marunong mga bayo, Lo? Sana marunong siyang mga bayo, no? ewan ko. Laro na lang tayo ng bola, Lo. Hop! Strike one! Sedi, iba kung ikaw. Kung ikaw ang magmamana. Mahal na konte, nandito na po ang babaeng yun. Ano? Nandito na po siya. Sinabi ko na sa kanyang ayaw niya na siyang makita, pero mapilit siya. Napakabastos po niya. Mahal na konte, ako na po ang haharap sa kanya. Paraanin niyo ako. Wala pa ho akong permisong patuloyin kayo. Umalis na ho kayo. Paraanin niyo ako, sabi. Umalis na ho kayo. Ano pangalan mo? Ha? Jane ho. Jane, ha? Alam mo ba ang ginagawa mo, ha, Jane? Ha? Mina, Narito ka pala, Mr. Havisham, ha? At may matino akong makakausap dito, hindi puro katulong lamang. Mr. Havisham, gusto kong makita ang aking biyenan. ayaw kang makausap ng mahal na konde. Kung maaari lang, umalis ka muna dito. Bakit? Ako ang ina ni Lord Fauntleroy. Ang titulong niyan ay maaari lamang niyong gamitin kapag may resulta na ang aming pagsusuri. Pero habang wala pa, si Master Sedi pa rin ang Lord Fauntleroy. Ganon, ha? Tingnan natin. Tingnan natin. Ang galing mo talaga, Sedi. Tugan, ikaw, ha? Tingnan mo, ha? Ang cute-cute, kamukha ni Dugan. Si Laila naman, kaya mo na idawin si Laila, kuya? Oo, pero tutulungan mo ko, ha? Okay. Kagandahan natin, ha? Tom, anong ginagawa mo dyan? Ikaw pala, Sedi?